Mamaya ha, yung ating mga kababayan, makinig ho kayo, lalo na yung mga jeepney drivers and operators at siguro yung mga mananakay na rin, lahat ho. May pag-uusapan kami dyan ni Madam Vice President. Pero, bago dyan, alamin muna natin yung mga naging aktibidad ng ating Vice Presidente sa nagdaang linggo, ma'am. Ayan, mahaba ka, Eli. Mula Lunes hanggang Sabado. Nakakatuwa ito ka, Eli, kasi nagsimula yung linggo ko sa isang selebrasyon na ang tawag ay World Pandesal Day. Ayun. Sabi ko, first time ko nalaman na meron palang ganung selebrasyon kasi akala ko yung pandesal pang Pilipinas lamang. Pero apparently, merong World Pandesal Day, yung celebration nito dyan sa Kamuning Bakery. Malapit lang to sa bahay namin, ka, Eli. Nakita ko yung pinakamalaking pandesal sa aking buhay. Lunes din, nag-courtesy call sa atin yung mga representatives ng SHIP for Southeast Asian and Japanese Youth Program na Philippine contingent. Ito ka, Eli, 44th year na. At ito, ano pala to, taon-taon, maraming mga kabataan dito sa Pilipinas ang nagpa-participate. Competitive ito ka, Eli. Lahat na regions merong representative. Ito parang 3 weeks yata, kung hindi ako nagkakamali, iikot sila sa buong Asia, nakasakay sa barko. Okay. Magbo-board sila sa Japan. Aalis na sila ngayong linggo. Magbo-board sila sa Japan, papunta yatang Malaysia, Thailand, Singapore, Indonesia, tapos balik sa Japan. Ang kabutihan nito ka, Eli, kasi kasama din nila yung ibang mga kabataan galing sa ibang mga Asian na mga bansa. Yung Martes, mabigat yung araw kasi ito yung pinakamalaking selebrasyon namin. Ito yung Angat Buhay Anniversary Summit. 1 year ng Angat Buhay. Napakarami ka, Eling, nag-attend. Siguro mga 1,500 yung aming participants. At ito binubuo ng halong LGU officials sa aming mga private partners. Doon din namin ni-launch, hindi lang yung anniversary, pero nag-launch kami ng bagong parang pagtulak sa pangkabuhayan. Tawag namin dito, Angat Kabuhayan. Ayun. Pagkatapos noon, maghapon yun ka, Eli. Pagkatapos noon, lumipat ako sa EU Philippines Business Summit. Parang ito, binubuo ng mga EU participants galing sa European Union countries saka ng mga Pilipino mga businessmen. Kinabukasan, negosyo na naman, nagsalita ako sa PCCI. Ito yung Philippine Chamber of Commerce and Industry. Isa ding, parang ito, Philippine Business Conference. Pagkatapos noon, Miyerkules din, merong National Indigenous People Summit. Parang summit na mga katutubo. Ito ay ginawa dun sa Ramon Magsaysay Center. Tapos, papuntang Bacolod. Kasi ito naman yung launch nung Istorya ng Pag-asa sa Bacolod. Yung venue nito sa University of St. Lasal. Ito nakakatuwa ka, Eli, kasi napaka-inspiring yung tatlong istorya ng pag-asang kwentong present ng mga taga-Bacolod. At yung mga participants, hindi lang mga taga-Lasal, pero multi-sectoral, lahat na sector represented, pati na yung mga estudyante. Maganda yung aming attendance, maganda yung mga furniture, kaya excited kami na ituloy-tuloy yung istorya ng pag-asa sa Bacolod. Balikan lang ako ka, Eli. Lumipad kami ng tanghali, bumalik ng gabi, kasi kinabukasan, umuwi ako sa amin sa Naga. Napakahalaga nung inuwi ko sa Naga, kasi nung hapon ng Biyernes, merong forum tungkol sa Bicol Express. Marahil ka, Eli, narinig mo na yung Bicol Express, pero ito yung tawag dun sa tren namin. Ito yung tawag dun sa... hindi Bicol Express na pagkain, pero yung Bicol Express na tren. Ito ka, Eli, pinag-usapan kasi dati, yung mga Bicolano, yung mga Bicolano talagang dependent siya sa tren. Hindi pa doon uso yung eroplano pa uwi sa amin, hindi pa uso yung bus pa uwi sa amin, talagang halos lahat nagtetren. Kasi ito yung safe, ito yung mura, pero sira ng sira ka, Eli. Umuulan lang, magwa-wash out, wala na namang biyahe. Parati siyang nasisira. Kaya matagal na namin pinangarap na bumalik siya. Kasi ito yung pinakamurang mode of transport. Ilang administrasyon ang sinubukan bumalik, naaayos, nasisira ulit.
Kaya ngayon, meron ng approved project ito Eli noong 2015, nung panahon pa ng dating administrasyon, pero hindi pa natapos, dapat sana for implementation ngayon. Dati kasi Eli, PPP ito, ngayon nilipat ng ODA. Kaya ito yung discussion namin, nandun si Yusek Cesar Chavez, pinag-usap ng DOTR, pinag-usapan namin yung ano yung mga pangamba ng aming mga kababayan na ODA. Kasi alam mo naman Eli, pag ODA, utang ito eh. Apo, utang. Nagsabi kasi si Yusek Cesar Chavez na utangan ito sa China. Para sa amin, medyo mataas yung interest rates. Baka natatakot kami na baka malulung tayo sa utang. Kasi alam mo, sa first years of operation, baka hindi pa naman ito kikita ng malaki kasi mag-uumpisa pa lang. Pinag-usapan doon, sana patuloy pang pag-usapan kasi marami pang mga katanungan na hindi naayos. Tapos yung the rest of Friday, ginawa ko na yung mga kung ano-anong mga nag-inspect na mga projects. Meron kaming district hospital, hospital sa distrito na nasa isang munisipyo sa amin. Nasa may mountainous part, siya kayo excited kayo magsimula. Kasama namin yung DOH doon. Yung Biyernes naman, kausap ko naman yung Metro Naga Chamber of Commerce and Industry. Inintroduce natin Eli yung konsepto ng Angat Buhay. Tapos tinatanong ko sila baka pwedeng gumawa kami ng version doon. Kasi ito yung push for inclusive growth. Tapos maghapon ng Sabado, nag-inspect kami ng mga nire-request ng mga tao doon. Flood control project, mga paaralan, etc. etc. Linggo, andito na tayo, balik na. Ito lang Eli, gusto ko lang isingit. Meron tayong bisita dito ngayong umaga. Ano sila Eli? Miyembro sila ng isang Urban Poor Association. Ang tawag ay Alliance of People's Organizations along Manggahan Floodway sa Pasig. Siguro familiar tayo sa Manggahan Floodway. Napakarami ditong mga informal settlers. May nirereklamo sila Eli na nagkaroon daw ng demolition no October 18 to 20. Ito nakakabigla ito kasi 639 families yung dinemolish. Yung pinaka problema nila Eli kasi walang relocation. Yun yung sabi nila, wala silang relocation. Parang nilagay lang sila sa mga lugar na walang kuryente at walang tubig. Meron daw ibang mga pamilya na parang pinili na i-compensate sila ng 20,000 pesos pero nasa mga kalsada. Ito Eli, sinabi ko sa staff na kasama dito na pagkatapos ng programa, tingnan yung sitwasyon. Una, titingnan kung paano makakatulong yung opisina namin. Pangalawa, tingnan din kung ano yung nangyari sa demolition. Kasi yung sinasabi nila merong mga irregularities, hindi pa naman natin mahusgahan. Kasi hindi pa naman natin nakita. Pero ito din Eli, yung isang problema na hinarap ko nung ako ay HUDC. Nasabi namin sana aayusin yung relocation bago magkaroon ng demolition. Kasi parang hindi naman nare-resolve yung problema. Pag dinemolish mo walang relocation, saan yan pupunta? Siyempre sa mga kalsada o kung saan-saan, mas parang una, hindi safe para sa kanila, lalo na kung may mga matatanda, may mga bata, yung sanitation, yung tubig, lahat. Pero titingnan natin kung ano nangyari dito sa demolition na to. At yung atin lang, kung nakikinig po ng mga kasamahan nila, yung ating assurance, tututukan natin at tutulungan. Okay, so siguro at maganda ho yan dahil sa yung problema hindi po nasusolusyonan kapag ganyan po. Lalong lalala ang problema. Yung nasa HUDC tayo Eli, parating yan yung policy natin na yung mga malapit ng ma-demolish, ayusin na yung relocation. Tapos yung relocation, parati natin din pinapakipaglaban na wag naman na isasalya sila sa napakalayong mga lugar na walang kuryente, walang tubig, walang hanap buhay. Kasi yung mga nakita natin na mga ganon, tinapon sila sa malalayong lugar, kukunin nila Eli yung bahay pero dahil walang hanap buhay, iiwan din nila. At babalik ulit sa Manila, informal settlers ulit. Kaya parang gagastos tayo na hindi naman natin natulungan na maayos. Kaya sa akin lang dito Eli, tinutulak sana natin na sana pagdating sa housing, pagdating sa informal settlers, yung sundin yung People's Plan. Yung People's Plan Eli, kabahagi yung Urban Poor Association sa pagplano. Sa pagplano kung saan sila dadalhin, sa pagplano ng relocation, sa pagplano ng
kung paano aayusin yung kabahayan. Kasi kung gobyerno lang yung nagsasabing dito kayo, hindi naman acceptable sa kanila, hindi din nagiging successful yung relocation. Kaya sana, eto pa din yung pulisya kahit wala na tayo sa HODC, parang patuloy nating advocate na sana ito pa din yung pulisiyang tingnan. Kasi ito, kaya nga informal settlers kasi nagkukulang, 'di ba? Totoo na merong mga hindi karapat-dapat, paminsan kasi Eli may mga sindikato din. Pero mas konti ito kaysa sa tunay ng nangangailangan. Kaya sana hindi din parusahan yung mga tunay na pangangailangan dahil sa hindi magandang ginagawa ng mga sindikato. Pero may mga panukala, ma'am, na yung in-city, mismo sa loob na mismo. Oo, kung pwede nga on-site yung sa relocation area. Yung sa amin nga, Eli, kung pwede nga on-site para minimum na disruption sa kanilang hanap buhay. Kung hindi pwede yun, lalo na yung mga nakatira sa danger areas, hindi talaga pwedeng on-site. Pero kung pwede, pinakamalapit. Dahil, yung problema kay Eli, limbawa, maraming taga-Pasig ang nirelocate sa Laguna, sa Calauan. Binisita namin yung mga nirelocate doon. Karamihan sa kanila kay Eli, bumalik. Yung iba naman, iniwan yung pamilya doon, yung mga lalaki bumalik dito para maghanap buhay. Pero, nakakalungkot ka, Eli, naghiwa-hiwala yung mga mag-aasawa. Pagbalik dito ng lalaki, nakahanap na naman ng bagong pamilya, informal settlers din. So, parang nako-compound lang yung problema. Ayun na po. Okay. So, yan po, no? At issue po yan. At yan po titignan po ng ating Vice Presidente. Samantala, mga kasama, sa ilang sandali, ito na ho, yung issue natin dito po sa, ma'am, kooperatiba, no? Pag-usapan natin yan. Saka, ano ngayon, National Cooperative Month. Opo. Ito ka, Eli, yung bisita natin ngayon, Mr. Pedro Defensor Jr. Siya po yung Acting Director of Institutional Development Department ng Cooperative Development Authority. Kilalang-kilala po to bilang CDA. Ayun. Magandang umaga po sa iyo, sir. Magandang umaga, ma'am. Magandang umaga ka, Eli. Magandang umaga sa atin lahat. Maraming salamat po sa pagpaunlak niyo sa aming imbitasyon at hingi na po kami ng paumanhin kasi linggo ngayon. Dapat namamahinga kayo pero ginambala namin kayo. Pero alam nyo po parang napapanahon kasing tanungin kayo tungkol sa kooperatiba kasi ito po yung malaking question ngayon. Ano ba, hindi nakakaintindi. Maraming hindi nakakaintindi. Ano ba talaga yung dahilan kung bakit kailangan o ina-encourage natin na mag-form ng kooperatiba, ano yung mga benepisyo. Kaya kung pwede pong ikwento natin sa ating mga kababayan. Yes, ma'am. Actually, ang opisina po namin, ang Cooperative Development Authority, is the one who regulate and develop cooperatives. So usually, kapag mayroong grupo ng mga tao na gustong magsama-sama para una, magtayo ng isang negosyo para pababain ang presyo or isang serbisyo na pwede nilang i-render para sa kanilang mga pangangailangan, maaari po silang mag-organisa at tumungo sa aming tanggapan at magrehistro. Kami po kasi ang nagbibigay ng legal personality. Pero ito, sir, ito yung marami yung question. Ano yung kaibahan ng ordinaryong asosasyon sa kooperatiba? Ang unang pagkakaiba po niya is in terms of privileges. Oo. Ano po yung pribilehyo? Ang unang pribilehyo na pwede ko pong sabihin is yung pagiging tax exempted niya. Yun, mahalaga yung ka-Eli. Kung ordinaryong asosasyon, walang gano'n na exemption? Wala po. Kasi ang isang asosasyon po, according if you are a non-stock or non-government organization, you are not allowed to venture into business. Unlike cooperative, na pwede kang magnegosyo. Kaya ito, maliban po sa tax exemption, ano pa yung ibang pribilehyo? Kung ikaw ay kooperatiba na inorganisa mula sa government offices, you have the privilege of having an office in that government agency. Another pribilehyo niya is... Parang hindi pwedeng magsabing opisina, hindi namin kayo bibigyan ng opisina. Yes, lalo na po kung may available na space. Okay. Another po is, dahil ang kooperatiba ay itinayo para tumulong sa mga nasa laylayan ng ating lipunan,
usually may preferential treatment sila. Kapag may programa ang gobyerno, unang priority dapat ibigay yan. Kung may isang existing cooperative na existing, ibibigay dapat siya. So we're talking of the agricultural inputs, bottom risk, and everything. Priority po ang ating mga kooperatiba. Ayan sir, isang bagay na nadiskubre ko nung ako ay kinatawan ng 3rd District ng Camarines Sur. Parang mas madaling makahingi ng benepisyo galing sa gobyerno pag kayo ay kooperatiba. Ayun ka, Eli, kaya ang ginawa namin, yung mga hindi kasali sa kooperatiba, ito yung mga mahihirap talaga mga magsasaka na ayaw sumali. Pero kami yung nag-organisa sa kanila para makatanggap sila ng mga benepisyo. Pero ito sir, ito yung pinaka-issue ng mga maliliit. Hindi namin kayang magbuo ng isang kooperatiba kasi yung kita namin parang isang kahig, isang tuka eh. Wala kaming panghulog sa membership, wala kaming panghulog sa iba pang mga dues ng kooperatiba. Paano po ito masasagot? Okay. Actually po, informing a cooperative, ang minimum paid up capital lamang po natin is 15,000 pesos. Tapos wala pong limitation sa membership. Kung ang isang tao, for example, ay mahihirapang magbigay ng 100 piso, baka naman pwedeng 50 pesos or 20 pesos. A matter of, kailangan lang nating mabuo ang 15,000 pesos. Ngayon, kung wala talagang pera ang isang miyembro, anong equipment or anong gamit ang pwedeng gamitin ni kooperatiba para maipaktakbo niya ang negosyo. So, i-equate natin or i-monetary natin yun bilang paid up capital ng member na yon. So, marami na po kami experience, mga mahihirap na nakapag-organize ng cooperative, yung sinasabi nyo po na kahit nga walang trabaho, bakit nakamiyembro sila ng cooperative? Simply because in forming a cooperative or in becoming a member of the cooperative, ang minimum requirement ng pera para ka maging miyembro ay hindi malaki. Pwedeng 20 pesos. Pwede na yun. Basta yung grupo makabuo ng 15,000. Kasi ang mangyayari po, kapag simula na tayo, pwede tayong mag-avail ng different services, not only to the government, but also to the non-government organization, because their priority is to render service to cooperatives. Kasi naniniwala sila na ito yung empowerment of real people. Na pag nagsama-sama sila, kaya sila nagsama-sama para para labanan or magkaroon ng serbisyo na naaayon sa pangangailangan nila. Kaya ganun yung priority na ibinibigay sa kanila. Kasi ito sir, iba-iba yung klase ng kooperatiba. Yung pinaka-popular yata yung consumers, di ba? Pag consumers, cooperative, ito ba yung parang naglalagay sila ng parang tindahan? Yes, yan po yung pinaka-konsepto ng consumer. Kaya naman sila nagtayo is because of the power of bulk buying. Kesa sa bumili ka ng tingi-tingi, so ipunin natin ang ating pera, bumili tayo ng wholesale price para maibaba sa iyo sa mas maliit na halaga. Ngayon, ang konsepto, bakit sila nagtatayo ng ganun? Ba't di na lang sila bumili sa sari-sari store? Kasi ang pagkakaiba is that, pag bumili ka ng bulk buying, since ang magpapatronize din naman ito ay mga miyembro, sarili mo, alangan namang yung kita kasama sila, diba? Alangan naman taasan mo ang presyo na kung saan ikaw rin ang may-ari. Kaya usually bababaan mo. At sa sandali naman na kumita siya, ibabalik na naman sa iyo sa konsepto ng interest on share capital at patronage refund. Kasi ito, meron ding tinatawag na credit cooperative. Yes. Ano ito, sir? Ang credit cooperative po is, yan yung panlaban natin sa mga Bombay. So, ito po yung utangan. Pautang. Yung uutangin, pera din ng kooperatiba. Yes po. Tapos ang uutang, miyembro din. Kaya pwedeng mas maliit yung interest. Maliit po talaga. According to our data, the usual practice ng cooperative, the interest nila ranges from 0.5 to 2%. Pero meron ba kayong rule? Halimbawa may kooperatibang nagsabi na ang gusto namin na interest 4 para mas malaki yung aming kita. Pwede ba yon? Actually, pwede po. Kung papayag yung mga may-ari na gano'n yung policy nila, kasi sila rin naman kasi ang maapektuhan sa sandaling itaas nila ang kanilang interest rate. Tapos yung multipurpose, ano to? Ang multipurpose cooperative po is a type of cooperative na kung saan ang business na i-venture ng isang cooperative is more than 2 activities. Ibig sabihin, may pagpapautang ka na, may tindahan ka pa, or meron ka rin service na ipinoprovide, so nagiging multi ka. Yung mga examples ng service na pinoprovide? Wag na lang tayong lumayo.
nandyan ang San Dionisio Credit Cooperative. Okay. San Dionisio Credit Cooperative is sa Parañaque. Ano yung mga serbisyo nila? May pautangan na sila, may tindahan sila, meron din po silang school, meron din po silang other services na ibinibigay nila ayon sa pangangailangan, ayon sa demand na gusto ng mga miyembro. Tapos ito sir, ito gusto ko itanong sa iyo. Kasi ito yung pinakamainit ka, Eli, ngayon yung transport. Kasi meron tayo yung modernization, 'di ba? Meron tayo nung jeepney modernization na scheme ng gobyerno. Na ito ka, Eli, pinapakinggan natin yung plano. Para maganda naman yung plano. Yung plano. Parang unti-unti, if-phase out yung mga lumang jeep. Parang ang usapan yata yung mga jeep na lampas 15 years old na. Parang if-phase out ito para palitan ng mas efficient. Meron nga sinasabi na yung makina daw na required parang Euro 4. Kasi ito yung una, mas mababa yung konsumo sa fuel, mas malakas yung power, bawas polusyon. Bawas polusyon. Malaki talaga yung bentahe. Ito pag binasa mo lang yun ka, Eli, para maganda Maraming mga plano yung gobyerno para mas tingin natin mas maayos ang traffic, mas maging convenient rin pa yung mga mananakay. Comfortable yung mga sasakay. Meron nga siya mga requirement ka, Eli, na ano ko yung listahan, pero required na ang CCTV, required yung Wi-Fi, required yung GPS, mga ganon. Parang pag nakasakay ka, marami kang pwedeng gawin at safe ka kasi may Wi-Fi, yung mga dukot-dukot, mga... Tingin ko hindi naman dito ko kontra yung marami. Pero ang ano yata ka, Eli, ang kinokontra yung kaya ba ng lahat na mga driver sa operator yung pagbili. Kasi ang alam ko parang yung presyo yata on the average mga 1.4 to 2 million ba, sir? 1.2 to 2. 1.2 to 1.4 million. Ang alam ko parang yung ino-offer ka, Eli, ano to? Parang 6% interest rate payable in 7 years. Eto ka, Eli, siguro yung mga malalaking operators kaya ito. Baka sisiw nga sa iba. Pero mas marami yata yung mga maliliit. Tinitingnan ko yung datos, parang marami pala yung siya na yung may-ari ng jeep, siya pa yung operator, siya pa yung driver. Correct. Na iisa lang ang jeep na pag-aari. Tapos marami daw dito OFW yung mga nakaipon po. Oo, nakaipon na gusto nang bumalik sa Pilipinas. Ito na yung hanap buhay. Merong parang fleet management scheme na ang usapan parang kailangan at least 10 yung jeep mo sa isang fleet para maka-avail ka ng mga incentives ng gobyerno. Ngayon ka, Eli, ito yung nirereklamo, isa sa mga nirereklamo ng mga drivers na iisa lang naman yung aming jeep. Paano kami makaka-avail ng mga incentives ng gobyerno na iisa lang nga yung aming driver. Ang isang binigay nilang solusyon, cooperative. Eto sir, pwede bang i-explain mo sa amin paano pwedeng maging cooperative itong transport, tapos ano yung mga benepisyong pwede nilang matanggap? Sige ma'am, bago ko sagutin yung tanong na yan, let me go back to the issue of the PUB Modernization Program. Actually, hindi lang issue dito yung presyo. Ang issue po rin dito is yung prangkisa. Right now, the franchise is being issued or being owned individually mostly. Datos will show na ang isang tao, isang operator, isang driver, pwedeng meron siyang prangkisa. Under the PUB Modernization Program, once it is fully implemented, all franchise mawawala. At ang prangkisa na lang ay pwedeng i-issue sa dalawang klase ng entity. And that is a corporation or a cooperative. Now, going back to the price. Hindi na pwede yung individual. Hindi na po pwede. Paano ngayon ako na driver na may-ari ng sasakyan at hindi ko kayang bumili? Under the issue of the PUB Modernization Program, it will now be the cooperative who will going to purchase the unit.
paano makakabili dito ang kooperatiba? Under the concept ng PUB Modernization Program, it just so happen, kung tama ang pagkakatanda ko, being a member of the technical working group under ng na being organized by the DOTR, is that merong 3 klase ng scheme sa financing scheme under the PUB Modernization Program. It will be financed by the Land Bank, by the DPP, and in the concept of the cooperative, the so-called Credit Surety Fund, na kung saan yung malalaking kooperatiba, yung mga existing kooperatiba ay pwedeng magtayo nito ng Credit Surety Fund at sila magbaback up sa loan na pwedeng i-apply ni cooperative. So kung 12 million siya, hindi mo na kailangan magkaroon ng collateral. Si Credit Surety Fund ang mag-i-issue ng collateral na tatanggapin na ni Land Bank at ni DBP para ma-issuehan siya ng corresponding loan. Now, going back to your question, ma'am, na what would be the benefit if you will going to choose a cooperative rather than a corporation? Ako mas binibigyan ko yung pananaw na sa kooperatiba kasi nagsama-sama sila, pag kumita sila sa isang negosyo, at the end of the day, tax-free siya dahil ang kinita ay paghahati-hatian ng mga may-ari, bumabalik din sa kanila. Ngayon, ang konsepto na pag-aari mo ang sasakyan na kung saan tumatakbo ka at ikaw ang masusunod kung anong oras mo, this time it's different. Tama pa ka po, ma'am, sa research nyo na under the PUP Modernization Program, may fleet management siya. Tapos yung ruta is in close coordination with the local government unit na kung saan may coordination na may terminal na siya. Everything will be run under the modernized concept po talaga. Na saka may nabasa din ako sa actually isa ito sa matagal nang sinusulong din, na parang yung mga drivers dapat hindi na siya boundary system, pero dapat parang salary. Employee na siya, may salary. Kasi maraming benefits ito. Una, mahina man umalakas, siguradong may kita. Pangalawa, hindi na mag-uunahan sa daan. Kasi ito maganda ito. Hindi na mag-uunahan sa daan. Pangatlo, meron mga benepisyo bilang employee. Kasi pag ordinary yung driver, parang laborer ka eh. Pero pag employed ka, isang tinitingnan nito. Pero nakita ko ka, Ellie, di ba 2 araw nagkaroon ng transport strike? Yes, po. Ay naaral natin kung ano yung mga hinihingi. Ang isa, sir, na hinihingi nila, masyado daw mataas yung 6%. Okay. Kaya hinihingi sana nila na babaan ito ng 3%. Ayun. Ang pangalawa, dapat daw magtaas ng pamasahe. Ito, pag-aawayan kasi syempre yung riding public din. Pero pag titingnan mo sa side nila, ang pinoproblema kasi nila, kahit pa may ganun na scheme, mahihirapan silang magbayad pang araw-araw. Kung 1.4 yung inutang mo, 6%, ang 7 years, mabigat pa din yun eh. Apo, ang computation po nasa 18,000 a month. 18,000 a month. Apo. Karamihan dito, may mga araw nga na walang nakukuha. Kaya yung sinasabi nila, paano kami siguradong makakabayad? Sige po. Sa konsepto po ng PUB Modernization Program, ang mangungutang po ay si cooperative. Hindi po si individual driver. So, kasi ang pag-aari na ng mga sasakyan ay si kooperatiba. Kaya hindi na siya dapat problemahin ni driver. Ang problema mo na lang ay pumasok, mag-drive, or whatever services na ini-assign sa iyo, yun yung gagawin. Ang may problema po talaga nito is paano makakabayad si cooperative doon sa inavail niyang loan kay Land Bank, for example. Now, kasi malaki yun eh. The concept of is 6% high. Base sa pananaw ko, mama, the current interest rate na kalakaran ngayon is 12% per annum. Kaya tiningnan siguro ni Land Bank na sige, hanggang 6% kami. Pero pwede ba siyang ibaba sa 3%? Under the law ng Republic Act 9520, sa housing may tinatawag tayong socialized rate. At sa definition ni Pag-ibig, ang socialized rate depende is 4%. So siguro, if there would be an intervention on the part of the government to pull funds for this particular endeavor, pwede po siguro. Saka, ang sinasabi mo, sir, parang hindi 4% para sa lahat.
Oo. Para ang pwede lang mag-avail, kung ipapayag yung 4%, ang pwede lang nito mag-avail, yung may pruweba na talagang Kaya niya. kailangan. Oo. Kailangan niya talaga. Ang isang parang pangamba ng karamihan, parang ever since kasi never silang nakisali, 'di ba, sa isang grupo. Tingin ko ano naman to, parang normal na pakiramdam na dahil hindi mo pa naranasan sumali sa kooperatiba, meron kang agam-agam na kung sasali ba o hindi, lalo na kasi marami din yung mga kooperatiba na nalulugi. Tama. So paano natin i-assure yung ating mga drivers na para sa kabutihan nila yung pagsali sa Isingit cooperative? ko rin dyan, bukod sa nalugi, yung ibang leader, balasubas eh. Oo, marami din Binubulsa. ganyan. May mga ganun po kayo imperception. Maraming successful, marami din yung hindi. Sige pa. Actually, during our meeting with the LTFRB and with the Department of Transportation, with USEC Lontok, those are the concept na tiningnan. The current practice ngayon is, ang daming mga transport cooperative na nalulugi at ang dami rin na hindi maganda ang pagpapatakbo. Yeah. That's why it has been embedded. There is a document that will be released soon by the DOTR to consider those aspects. Ano ibig sabihin? Sa PUB modernization program po kasi may consolidation aspect. Ano ibig sabihin nito? Sa ruta na ibibigay ni LTFRB, for example, 50 routes yan, cooperatives na nahan dyan, dapat hindi na may isang transport cooperative na lang na mag-e-exist. So, ibig sabihin, kailangan makonsolidate kayo. Okay. So, bawat ruta, isa lang. Yes. Oo. At kaya kung ito yung ruta mo, dapat dito ka sumali. Ganun ba dapat yan? po gano'n. Ngayon, we're looking at the possibility na paano natin ma-avoid yung situation na hindi maganda ang pagpapatakbo. That's why there would be a driver's academy, under the PUB modernization program na kung saan once ikaw na ang napili, you will be bombarded by several trainings. Part of the trainings, for example, is the governance and management aspect under the cooperative concept. So, dapat maimulat sa kanilang mga mata na ang pagpapatakbo ng kooperatiba ay ganito. Hindi po pwede yung konsepto na ginagawa nila dun sa mga asosasyon na kung saan, Kanya-kanya kung ano lang ang gusto nilang gawin, iyon ang gagawin nila. Pero if you are a cooperative, you are bound to abide with this kind of operation and rules. Yung curious po ako, sir, na dun ba sa parang technical working group nyo, meron namang umuupo na driver sa cooperator, parang representative nila? Wala po. Kasi So far, tingin ko yun yung mahalaga kay Ellie na bigyan ng boses. Kasi dapat napapakinggan yung saloobin at yung mga concerns nila para napapakinggan din ng grupo. nakita naman ma'am yan. So far, the one who are forming the technical working group are government agencies. Pero under the process of the PUB modernization program, under the consolidation process, there is one rule. There must be a consultation to the affected drivers, operators, and everything. Ibig sabihin, lahat bababaan. And another second rule ng programa, if you are an affected driver or operator, under this program, there would be a menu of list of menu ng pwedeng ibigay sa'yo. Kung ayaw mo nang sumali sa transport industry, pwedeng si TESDA pumasok sa'yo at bigyan ka ng scholarship program. Ngayon, paano kung wala akong skills, ang alam ko lang magtinda, then si DTI papasok sa'yo para bigyan ka naman ng negosyo, para ikaw na magpatakbo ng negosyo. Pero ito kasi sir, parang madali lang sabihin eh. Pero syempre, yung mga nandyan, habang buhay nila, yan na yung pinagkakakitaan. Kaya, siguradong may resistance na sabihin mong, kung tingin mong ayaw mo nito, di bibigyan ka ng ibang alternative. Pero sa akin lang sir, okay yung consultation, pero kung pwede na makapag-suggest, baka mas mabuti din may umuupo talaga. Para alam mo yung umuupo, parang nakikita niya din kung bakit ganito yung desisyon ng gobyerno. Parang it can work both ways, 'di ba? Nakikita niyo yung pakiramdam ng mga maapektuhan, pati nga riding public, palagay ko dapat may umuupo Isang operator, isang
isang operator owner, isang driver, saka isang representative sa riding public. Saka ito sir, wala na kasi tayong oras. Pero may isisingit lang akong isang tanong. Kasi parang may sinabi na meron namang subsidy na 80,000. Yung unang reklamo dun sa 80,000, masyadong maliit considering na 1.4 million yung halaga. Pangalawa, parang yung 80,000 yata hindi siya available for everyone. Parang first cam. Parang nakalimutan ko lang kung first 250 ba? Parang first 250 lang yatang mag-a-avail. Kung hindi ko alam yung figures. Pero first 250 lang yung mag-a-avail. Yun lang yung mabibigyan ng 80,000. Ang problema ka, Ellie, ngayon, ang registered na PUV 220,000. Tapos ang kwentada 90% nito kailangan ng palitan. Kaya ito din yung mga kailangan tingin ko sagutin. Tapos pangalawa, ito sir, panghuli na talaga. Yung pinakareklamo talaga ng marami, yung deadline. Kasi kung magmo-modernize, hindi pa naman daw handa yung scheme na ino-offer ng gobyerno, hindi pa klaro kung kailangan mag-cooperative, it will take time bago ihanda yung mga drivers. Pero bakit naman daw magbibigay ng January 1 na deadline? Parang sa January 1 na deadline, ang makaka-comply nito, yung dati na malalaki. Pero yung mga maliliit, ito yung mapapang-iwanan. Sige po, lilinawin po natin yan. Pero ang pagkakaalam ko po, in the implementation of the PUB Modernization Program, may piloting. Ibig sabihin, areas, yes, diba? that's NCR, Visayas, and Mindanao. So, under the piloting, ang alam ko po, maaring mali ako, mayroong period doon na imposible yung ma-shoot yung sinasabing January 1. Imposible yun. Sa tingin ko po So, kasi wala pa nga kami sa consolidation. Saka sir, nakita ko yung transcript nung committee hearing sa House, parang tinatanong yung official ng LTFRB yata na ano yung timelines. Parang sinasabi niya ginagawa pa lang. So, November na almost November na. End of October na tayo ngayon. So, kung ginagawa pa lang yung timelines, paano mo naman sasabihin na kung hindi kayo nakapagpalit ng January 1, umalis na kayo? Sige, ma'am. Kaya mahirap yun. Tatahimik na lang po kasi the one who should answer that question should come from the Department of Transportation. Baka i-crucify ako. Hindi, pero baka sir, ang request naman namin, makakarating po. Kasi umuupo kayo sa technical working group. Baka kailangan i-consider yon. Yes, ma'am. Certainly, I would cite this particular date and time, and this is the clamor that sana may umupo naman na representative mula sa sektor at mula rin sa mga mananakay na kung saan sila yung maapektuhan ng PUB Modernization Gaya Program. nitong pag sinabing taasan yung pamasahe, syempre may isa na naman, parang pinagbigyan natin yung driver sa operators, pero may isa na naman sektor magrereklamo. Kaya mas mabuti, tinitingnan sa lahat na anggulo. Yung iba, kasi andito na yung ating panghuling guest ngayon, from California, Paul John Bonds. Ayan, ito, California din, San Jose, Aige Cruz. Sana po tama yung pag-pronounce ko. Hong Kong, ayan, marami tayong mga listeners from Hong Kong. Ngayon, si Edna Miranda. Ontario, Canada. Ito, parati tayo, Kaeling, maraming Canada. Meli Cabañeros. Ayan, meron din, Tacoma, Washington, USA, Lutgarda, Tanwatco, South Korea, Ernesto Parado. Tapos ito, Seattle, Washington, Rugo del Rosario, merong Illinois, Judy Gesulgon. Ito, dalawa din, Illinois pa din, Soliman Manalo. Ito naman, London, Nelia Delfino. Ito, parang bago ito, Reno Sparks, Nevada. Ay, kaapelyido ko, baka kamag-anak ko to. Emily Encargado Herona. Ayun. Meron ngayong Taiwan tayong kasama, Jessie Espanyola. Mabuhay ka, VP Lenny. Ikaw po ang boses ng mga mahihirap at mga OFW watching from Kuwait. Ayun. Odala Salas Yani Renz. Ayun. Kumusta po ang ating mga kababayan na nasa Kuwait? Ito naman mga taga dito sa atin, Evelyn de la Cruz ng Cavite, Jennifer Banluta ng Davao, Bong Remy Reyes ng Tarlac. Magandang umaga po sa inyo. Ito,
Florence, Kentucky, USA, Agnes Lindo, eto from Riyadh, ayan, marami tayong kababayan doon, Ansar Guro, eto Ontario ulit, Asle Lomat Poblete, St. Louis, Missouri, Lynn Smith, Cebu, Reynold Reponoya, marami pa. Mamaya siguro ka Eli, pag may oras pa, basahin natin isa-isa. Pero ka Eli, mahalaga yung bisita natin ngayon. Eto ka Eli, matagal ko na tong kaibigan. Matagal ko ng kaibigan niya din nung asawa ko nung nabubuhay pa. Pero ngayon ko na lang nalaman yung kanyang kwento. Nung nalaman ko yung kwento niya, kasi pag nag-uusap kami, parating problema sa programa, di ba? Nalaman ko yung kwento, sabi ko sa sarili ko, pang maalaala mo kaya. Paabutan natin ng good morning si Chody Gasser. Magandang umaga sa iyo, Chody. Magandang umaga rin po, Vice. Ayan, si pakilala na kita, Chody. Si Chody, Kaeli, siya, isang leader ng Urban Poor dito sa Quezon City. Pasabi, Chody, nung pangalan ng asosasyon niyo. Kami po ay nasa North Triangle, SRCC North Triangle Alliance. Dati, sa ngayon ay ang pangalan po ng aming samahan ay Social Resettlement for Comprehensive Community Magic Circle or SRCC MCHC. Ito, napaka-active. Diyan kami nagkakilala. Kasi miyembro din siya ng Kilos Moralita. Opo. At marami tayong engagement sa Kilos Moralita. Kung nakikita nyo ka, Eli, sila itong may na ngayon, Vertis North. Ito sila sa North Triangle. Ito yung mga informal settlers na nirelocate at nire-relocate. Ang kabutihan dito kina Chody kasi napakaswerte na grupo nila. At yung ilang pamilya kayo dito sa relocation site niyo, Chody? 1,033 po. 1,033 families. Napakalapit lang ng relocation. Saan ulit yung relocation? Kami po ay nakakuha ng relocation sa Pingkian, Pasong Tamo, Tandang Sora. Tandang Sora lang. Oo, ang kabutihan nito ka Eli, kasi Quezon City din, hindi naman sila mapapalayo gaano sa hanap buhay nila. Pero ito ka Eli, yung mas interesting dito, ito. Ngayon ko lang, Chody, nalaman yung pinagdaanan mo. Siya pala ka Eli, bunso sa 15 magkakapatid. Ng isang magsasaka at isang midwife na taga-Leyte. Tama ba yun, Chody? Opo. Ayun. Tapos si Chody, ito, napakahusay ba lang ito sa klase? High school valedictorian. Pero nakatapos siya ka Eli ng high school kasi namasukan siya bilang kasambahay. Opo. Saan ka namasukan bilang kasambahay? Sa isang mayaman doon ng mga Kastila. Leyte din? Leyte, sa Ormoc. Sa Ormoc. So, nagtatrabaho ka sa bahay, nag-aaral kang high school? Opo. Tapos, nakalagay dito, pagkatapos mo ng high school, nag-aral ka ng BS Nutrition sa UE. So, lumipat ka na ng Maynila. Nung mamatay ang tatay namin, kinuha ko ng mga kapatid namin, pagkasama nanay ko, dito sa Maynila. Kaya ka lumipat. Pero nakalagay dito, habang nag-aaral kang college sa UE, nagtrabaho kang security guard sa BPI? Isa po ako sa yung pong iniisip ko dahil wala nang kakayanan yung nanay ko. Ang sabi ko, gusto ko makatapos na pag-aaral. Kaya pumasok ako sa pagka-lady guard para lang na matustusan yung pag-aaral ko. Tapos, umaga ka nagsi-security guard? Ang duty ko 6 to 2, tapos 6 ng umaga hanggang alas 2. 6 ng umaga hanggang alas 2. Tapos paglabas mo? Alas 3. Papasok ka na? Papasok na ako habang nasa sasakyan, magsusuklay ako. Pero paano ka nag-aaral? Pagdating doon sa klase, medyo may kahirapan na. Pagdating doon, ay medyo nakatulog ng konti. Tapos, pero pinagtatawanan ako ng mga kaklase. Tinulungan lang ako nung aming professor nung malaman niya na gano'n ang aking na gano'n yung trabaho mo. Pero ka Eli, ito, parang ang pelikula, hindi niya natapos yung pag-aaral niya kasi nag-asawa maaga. Ayun, nung nag-asawa kang maaga, huminto ka na. Nung makapag-asawa po ako, tuloy-tuloy pa rin pong pagtrabaho ko. Tapos, nag-aaral yung asawa ko, nag-aaral din ako. Ay, nung magdalawa na po yung anak namin, hindi na po saka ka huminto. Opo. Kasi 3 yung anak niya ka, Eli. Pero,
hindi, ilang taon na ba yung bunso mo nung nagkasakit ka, Ellie, ng cancer ng lymph node, di ba? Ay, yung asawa ko, nagkasakit after 5 years naming magkasama. So, maikli lang yung aming pagsasama dahil... Maikli lang pero nakatatlo ka Opo, pa. nakatatlo kami. Ang panganay ko po 4 na taon, tapos yung aking Nung ikalawa... namatay yung asawa mo? Opo, ang aking ikalawa ay 2 taon, magdadalawa. Tapos yung bunso ko, mag-4 na buwan. So, ang naiwan sa'yo, 4 months old hanggang 4 years old. Opo. Tapos nung naiwan sa iyo yung mga maliliit mong anak, namatay yung asawa mo, wala ka nang katuwang sa paghanap buhay. Wala na po. Paano yung nanay ko, yun na lang yung aking iniiwanan sa bahay. Tapos ako naghanap ng trabaho. Napilitan akong bumalik pagka security guard. O saan ka na naging security? Napunta BPI ba ako din? sa PGH. Sa PGH. Oo, yung PGH na napunta ako. Nahulog ako doon sa Cancer Institute. Lumaki itong bunganga ko kasi yung ngipin ko natanggal. Tapos, pagkatapos nun, dahil hindi naman ako kampante doon sa sinasahod ko, pumasok ako sa Enriquez Agency. Oo. At na-duty naman ako dito sa May Boni. Dito naman, pinasok naman yung aking pwesto. Hinold up naman ako doon. Natanggalan ako nitong mukha ko. Natanggal dito siko ko. Tuhod. Pero patuloy ka pa din security guard. Oo, patuloy ako dahil iyon lang source ko para mabuhay ko yung anak ko. Dahil yun lang trabaho na alam ko pas panahon na yun nung iniwan ako ng asawa ko. Tapos, nakalagay din dito, nag-aaral na yung 2 mong anak, si security guard ka, naiiwan mo yung mga anak mo sa nanay, pero nagkasakit naman ng cholera yung bunso. Opo. Yun nga po yung pinakamasaklapin. Nagkasakit ang nanay ko. Una asawa mo. Una asawa ko namatay. Tapos yung inaasahan mong katuwang mo, nagkasakit din. Nagkasakit. Palitan sila ng nanay ko. Hindi ko maintindihan kung alin ang aking... Pagkatapos sa hospital ng nanay ko, yung bunso ko na naman. May cholera. Tapos, ano nangyari sa bunso mo? Namatay din po yung pagkatapos nang namatay yung nanay ko noong 1991. After 2 months, namatay naman yung bunso ko. So, ang natira na lang... Yung 2 kong... So, parang 3 sunod-sunod, no? Opo. Asawa mo, nanay mo, anak mo. Opo. Tapos, ang natira, yung 2 mong anak. 2 kong anak. Nung nawala na yung nanay mo, nawala na yung bunso mo, nagtatrabaho ka, kanino naiiwan yung 2? Malaki na kasi sila. Nasa loob lang ako ng community nagtrabaho dahil kasama ako sa isang homeowners na electrification services ang aming nilingkuran. So, pinili kong doon na lang magtrabaho para makita ko yung mga anak ko. Ikalawa, hindi ako namasahit, hindi ako masyadong pagod. Ikalawa, nakatulong din ako Yung sa community. community yun, dito na sa North Triangle. Diyan na po, sa North Di matagal Triangle. ka na dyan. Matagal na po. Ano po ako dyan, 1985. Tapos 84, 85. yung 2 mong anak, nakatapos ba? Sa awa ng Diyos po, siguro tinitulungan na rin ako ni Lord na magawa ko yun. Kasi imposible po nga po, sabi nila, paano ko kaya nagawa yung buhay ko na mapatapos ko yung mga anak ko. Yung ideya ko, yung sahod kong kunti, 200 lang. 200 isang araw. Opo. Paano mo napapagkasya yun? Ay, uutangin ko, tapos Bayad na bayad. Tapos pumasok ako sa yung umpugan, yung kalahati ng sahod ko, ihulog ko doon, naiipon. Pagdating ng... Para pag oras mo na, maramihan yung makukuha mo. Pero ito ka, Ellie, yung kaya ko siya nakilala, alam mo yung North Triangle, napakarami ng beses na merong threat ng demolition. Opo. At isa si Chody dun sa mga nangunguna sa mga picket lines para hindi sila ma-demolish at very successful din. Kasi ang hinihingi lang naman nila na hindi sila ma-demolish hanggang walang relocation. Yan na po. Kaya ngayon, yung mga na-demolish, maraming kwento, meron din sila mga kasamang pasaway. Opo. Sakit ng ulo niya yon kasi nadadama yung mga sumusunod. Meron din pasaway, pero at least karamihan nabigyan ng relocation, di ba, Chody? Actually, nung 2010, September 23, yung po pinaka-sigwada ng demolition na nangyari sa amin. First time po yun. Na talagang inisip namin paano namin labanan ito.
sa tagal ng aming pagkipag-usap sa gobyerno, tapos dumating lang yung Central Business District, eto na ma-isolate na kami. Hindi namin in-expect kung ano mangyari nung panahon na yon. So, puro babae kami mga leader. Oo. Pero nakayanan nyo. Nakayanan namin. Ang ginawa namin talagang kinukonsolidate namin yung mga tao. Lahat ng organisasyon doon, nanawagan ako ng Friends of North Triangle, tapos maraming nag-rescue. Kabilaan yung mga leftist, congresses, mga religious, nagtulong-tulong, mga media. So, yun na yun. I-take ko rin ng opportunity. Maraming salamat doon sa mga tumutulong, lalo na yung mga media. Oo. At saka yung aming grupo ng Kilos Moralita. Oo, napakalakas na grupo. IPD. Ito po yung mga tumutulong sa amin. Saka, wala na kasi tayong oras kay Ellie kasi alas 10 na. Pero, kasi, alam mo, Chody, sa labas merong mga grupo ng mga informal settlers na bago silang demolish. Dinemolish sila noong October 18 sa Manggahan Floodway. Baka naman mamaya, pagkatapos ng programa, mabigyan mo ng advice at kwento kung ano yung ginawa nyo. Pero ito kay Ellie, ito lang yung parati kong punto na dapat sa kahit anong usapin, may umuupong kinatawan yung apektado. Kasi ganun yung nangyari, 'di ba? Kaya kayo naging successful kasi pinakinggan kayo. Sila yung nagplano kung saan sila lilipat, kayo naghanap, 'di ba? Kayo yung naghanap ng relocation. Kasi kay Ellie, pag sila yung naghahanap ng relocation, sila yung nag-identify, wala silang reklamo kung saan sila ilalagay. Pero pag ini-impose lang sa kanila, dun maraming resistance. Kaya ito, hindi naman natin sinasabi na illegal na ito tolerate natin nag-uukupa sila. Pero yung parang hinihingi lang naman ng karamihan. Okay naman kaming ma-relocate, pero baka pwedeng kabahagi kami sa usapan, di ba? Opo. Okay. Sige po, sa Alex Chody, salamat po sa inyong oras At sana kulang na kulang ka Ellie yung oras. Ang ganda pa naman ng kwento. Sa susunod po. Imbitahan ka namin ulit. Chody, baka pwedeng maimbitahan ka ulit dito. Sige po, opo. Sige, salamat po. Kasi gusto ko rin kung hindi kay Secretary Jesse Robredo, na siya po yung number 1 talagang nagmulatan. Yung malaki yung problema kasi nila ka Ellie noong 2010. Sabi nila, hindi ko to alam dati, sila lang nagsabi, ang nakasalba daw sa kanila yung asawa ko. Kaya kami naging magkaibigan. Kasi nung wala na yung asawa ko, saka ko sila na-meet. Yan, Chody, wala nang oras, pero baka sa isang usapin na naman tungkol sa informal settlers, maimbita ka ulit namin. Sige po, opo. Ayan. Kaya maraming salamat. Salamat po.